was blind, but now I believe. You tore down the walls that kept us apart. What seemed like the end was only the start. Heaven's all around, heaven's all around. Jesus is near. I can see it now, I can see it now. Your kingdom is here. Heaven's all around, heaven's all around. Jesus is near. I can see it now, I can see it now. Your kingdom is here. There's still more to come. We know you'll finish what you've begun. Battles may rage, but we will not fear, 'cause we know our victory is standing right here. Heaven's all around, heaven's all around. Jesus is near. I can see it now, I can see it now. Your kingdom is here. Heaven's all around, heaven's all around. Jesus is near. And I can see it now, I can see it now. Your kingdom is Come and move how you want to. Come and make the old brand new. Come and move how you want to. Do what only you can do. Come and move how you want to. Come and make the old brand new. Come and move how you want to. Do what only you can do. Come and move how you want to. Come and make the old brand new. Come and move how you want to. Do it only you can do. Come and move how you want to. Come and make the old brand new. Come and move how you want to. Do it only you can do. Heaven's all around, heaven's all around. Jesus is near. I can see it now, I can see it now. Your kingdom is here. Heaven's all around, heaven's all around. Jesus is near. And I can see it now, I can see it now. Your kingdom is here. So come and move how you want to. Come and make the old brand new. Come and move how you want to. Do it only you can do. Come and move how you want to. Come and make the old brand new. Come and move how you want to. Do it only you can do.
You buried the night and came with the morning. You're the king of heaven, the praise is yours. The longer the quiet, the louder the chorus. We will sing a new song. Instead and gone with the winner. We will sing a new song, and that hallelujah's flow like a river. We're coming back to life, reaching towards the light. Your love is like springtime. You're the living water, God, we thirst for you. The dry and the barren will flower and bloom. You're the sun that's shining, you restore my soul. The deeper you call us, oh, the deeper we'll go. We will sing a new song. Instead and gone with the winner. We will sing a new song, and that hallelujah's flow like a river. We're coming back to life, reaching towards the light. Your love is like springtime. Come tend the soil, come tend the soil of my soul. And like a garden, and like a garden I will grow. I will grow. Come tend the soil, come tend the soil of my soul. And like a garden, and like a garden I will grow. I will grow. I will grow. I will grow. We will sing a new song, instead and gone with the winner. We will sing a new song, and that hallelujah's flow like a river. We're coming back to life, reaching towards the light. Your love is like springtime. Come tend the soil, come tend the soil of my soul. And like a garden, and like a garden I will grow. I will grow. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Kami minarapat mo na magkatipon sa iyong harapan upang ikaw ay aming papurihan, salamatan at sambahin. Salamat po, O Diyos, sa mga biyaya at pagpapala
sa kalakasang pisikal, spiritual, maging sa pinansyal, sapagat ikaw ang aming great provider. Salamat po sa iyong mga salita na nagiging aming kalakasan. Gabayan mo nga po kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at ilayo mo po kami, O Diyos, sa mga manliligali, maging sa mga tukso at kahinaan. Patnubayan mo po kami sa aming ministeryo upang kami ay makapaglingkod ng buong lakas. Maraming salamat po sa bawat taon ay dinagdag mo sa aming mga buhay. Naway magamit po namin ang bawat araw na makapaglingkod kami sa iyong banal na basan, O Diyos. Dalangin po namin na naway bigyan mo po kami ng isang bagong puso na maglilingkod sa iyo ng buong katapatan. Maraming salamat po na muli nakabalik sa kanilang mga trabaho ang iyong mga anak at naway patuloy na magbalik ang aming normal na pamumuhay. Naway muli kami makapagsimula ng pananambahan sa MCC. Panginoon. Ito po ang aming samo, dalangin, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating pagbasa ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 24, talata 9 hanggang 14. Mga kahirapan at pag-uusig na darating. Sa mga panahong iyon, kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin, at isasakdal upang kayo'y pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasamay lalaganap, ano pat lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At pangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Saka darating ang wakas. Pinagpala na ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hi everybody, Pastor Arnold po. And welcome back sa ating pong weekly study ng The Book of James. Kung maalala po ninyo, noong nakaraang linggo sa aking mensahe, nabanggit ko po yung dalawang dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng stress. Okay? By the way, hindi lang po tayo, kundi buong mundo, ito po yung pinagdadaanan. Although maraming dahilan po ng stress, hindi lamang po dalawa. Una, nabanggit ko yung viral sickness, yung COVID-19. Napakalaking pwersa para magkaroon po tayo ng virus. Nandyan na rin po yung financial insecurity. Milyon-milyon na tao buong mundo ay talaga namang stress dahil nawala ng trabaho or mga kasamahan natin din mismo, kinakabahan, baka sila na yung susunod na matanggal sa trabaho. So, nagiging dahilan po ng stress. Dagdag pa po natin ang pag-aaral ng mga bata. Taas po ang kamay ng mga magulang na nai-stress dahil sa new normal na pag-aaral ng mga bata. Nakaka-stress din po talaga. Nandyan na rin po yung gobyerno na naging dahilan ng stress natin, social media. Nakakadagdag po yan sa pagka-stress natin. Kaibigan, tayo po ay dumadaan talaga sa malupit na panahon. Sa ngayon, yun po yung pinagdadaanan natin. Madalas po akong tinatanong ito na ba yung mga huling araw? Nasa huling mga araw na ba tayo? No? Hindi ko po alam ang sagot doon, pero hindi ako eksperto pagdating sa subject na yun. Pero para pakiramdam natin ay talagang nasa huling mga araw na tayo. No? May nagtanong sa akin pa. Sabi, Arnold, bakit ang cool mo? Bakit napaka-positive mo sa kabila ng daming mga negative na balita, mga bad news na naririnig natin, pero ikaw, bakit napaka-positive pa rin ng pananaw mo? Ang sagot ko po sa kanila, sabi ko, dahil alam ko na ang katapusan ng kwento. Alam ko na yung end of the story. Dahil nabasa ko na po sa Bible, sa aklat sa aklat na ito, yung huling aklat ng Bible, nabasa ko po
na sinasabi na tayong mga Kristiyano ay magtatagumpay. Tayo po ay wagi sa bandang huli. Yun po ang sinabi ng kwento ng buhay po natin sa Bible. We win. Magtatagumpay po tayo. Nakapanood na ba kayo ng isang pelikula or halimbawa yung laban po ni Pacquiao, no? Hindi mo pa napapanood pero habang nasa church ka, nagkwentuhan na sinabi na kung sino yung nanalo. Alam mo na si Pacquiao ang mananalo. Ngayon, pag pinanood mo na sa bahay ninyo, yung laban na yon, kahit na nakakakaba, kahit na parang matatalo na si Pacquiao, pero dahil alam mo na yung katapusan nung laban na yon, hindi ka na masyado kakabahan. Diba? Kasi alam mo na kung sino mananalo eh. Alam mo na yung katapusan ng kwento. The same thing sa buhay po natin. No? Kung alam na po natin ang dulo ng kwento, ano man po maranasan natin sa buhay po natin, hindi na po tayo masyadong may stress dahil in the end, alam natin who wins. Okay? Kaya nga po, ngayong umaga, sa ating pong series ng Book of James, gusto ko pong talakayin po natin a faith that knows the end of the story. Marahil ito po ay makapagbibigay sa atin ng kaunting gaang sa mga tension na pinagdadaanan natin, sa mga worry na pinagdadaanan natin dahil meron tayong pananampalataya na alam na yung katapusan ng kwento. Alam na natin yung dulo ng ating kwento ng buhay natin. Ngayon, nasa part 26 na po tayo ng ating pong series sa Book of James na tinawag nating Defeating Fear During the Virus Crisis. Ito po yung mga principles for living through the pandemic. Kailangan po natin itong mga prinsipyo na ito sa pagdaan natin dito sa pandemic na ito. Pero gusto ko pong iipunto po sa atin na apat na iba't ibang beses sa Book of James, no? At sinabi din ng ating Panginoon Kristo na siya ay babalik na muli. Okay? For different times. Sinabi po sa Book of James na Jesus is coming back. Jesus is going to coming back on earth. Sa isang araw, babalik siya. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Wala pong nakakaalam. Kapag kami nagsabi sa inyo na sa ganitong petsa, darating na si Jesus, naku po, madalas, malamang-lamang, mali po sila. Sigurado po ako, mali po yung mga tao na yon. Now, marami po mga Kristiyano, kilala nila si Jesus, na alam nila na darating ang ating Panginoon Kristo, pero walang effect, baliwala sa kanila. Hindi importante para sa kanila. Or they think it is unimportant or iniisip nila na wala namang relasyon yan sa problema na pinagdadaanan ko sa ngayon. Pero si James ay hindi po sumasang-ayon sa mga Kristiyano na yon. Gusto ko pong pansinin po natin itong apat na talata na ito sa Book of James. Sa inyo pong sermon notes, nakalagay din po yan. So I hope you downloaded yung sermon notes po natin. Ang laking tulong po nito. Okay? Pansinin po natin, apat na talata sa Book of James. James chapter 5 verse 17. Sabi gano'n, be patient then, brothers, until the Lord's coming. Ayan. Narinig nyo? Na-mention po, the Lord is coming. Sa James 5:8, do not give up hope because the Lord is coming soon. Don't give up. Sabi ni James, be steadfast. Babalik muli ang Panginoon. James chapter 2 verse 12. Speak and act as those who are going to be judged. Noong unang pagdating po ni Kristo, naparito po siya upang iligtas ang sanlibutan. Sa pangalawang beses na pagpunta po niya, darating po siya, babalik po siya upang husgahan ang sanlibutan. Okay?
at bibigyan ng reward yung mga sumunod sa Kanya. Right? James chapter 5 verse 9. For the judge is near, ready to appear. Malapit na po yung judge natin. Mag-ready na raw po tayo. Nakatayo na siya sa pintuan, nandun na siya, handa na siyang maghusga sa atin. Kaya nga po, ngayon, gusto ko pong, sa mensahe natin ngayon, gusto ko pong sagutin natin yung dalawang katanungan. Napaka-importante po. Unang katanungan, what will the last days be like? Ano ba ang uri ng buhay doon sa mga huling araw na yon? Bago dumating ang Panginoon Kristo, ano bang uri ng buhay? Okay? Hindi natin alam kung kailan, pero paano ang magiging mga araw na yon bago siya dumating? Okay? Pangalawang tanong is, how should I prepare for Jesus' second coming? Kahit na po sa kalagitnaan ng pandemic na pinagdadaanan natin right now, paano natin paghahandaan yung pagbalik muli ng ating Panginoon Jesucristo? Okay? Simulan po natin. Number 1 question. What will the last days be like? Okay? Sa Ebanghelyo, sa aklat ni Mateo, Matthew 24 and verse 21, sa New Jerusalem Bible, ganito po yung mababasa po natin. Jesus said, there will be great distress in the world at that time, unparalleled since the world began. Nakita nyo? Ito daw po ay time unparalleled. Ibig sabihin, walang kapantay na stress. Great distress, sabing ganun. Para malaman po natin yung detalye po ng second coming ng ating Panginoon Kristo, pwede po natin tignan yung pinahayag ng ating Panginoon Kristo o paglalarawan ng Panginoon Kristo diyan sa Matthew 24. Okay? Ito yung pagpapahayag, pagpalarawan ng ating Panginoon. And then, si Pablo, nagbigay din siya ng paglalarawan ng second coming, and then si Pedro, nagbigay din siya ng description ng last days sa 2 Peter chapter 3. Now, napakahaba po mga talata na ito, ngunit I want to read them para sa inyo, para malaman po natin. At gusto kong pansinin ninyo, habang binabasa ko, gusto kong pansinin ninyo, ito yung papunta na doon sa mga huling araw. Papunta na yun sa huling mga araw. Okay? Some of these things are nangyayari na sa ngayon. Okay? So, basahin po natin yung Matthew 24 verses 7 hanggang 14. There will be famines and earthquakes in various places. Sa Book of Luke, dinagdag niya yung epidemics or plague. Okay? Verse 8, but these are only the beginning of birth pains. You will be hated and hurt because you are committed to me in the last days. At that time, many will turn away from me and give up their faith, and they will betray each other and do hurtful things. And many teachers of false ideologies will appear and deceive many. Because evil will increase in the world, many people will stop showing love to each other. But those who keep faithfully loving to the end will be saved. And the good news of my kingdom will be preached in all the world as a witness to every nations and group. And then the end will come. Yung po yung mga detalyeng paglalarawan ng Panginoon sa mga huling araw. Pakinggan naman po natin ang
pahayag ni Pablo patungkol sa last day. 2 Timothy o ikalawang Timoteo 3:1-5. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Medyo malupit ang dating pagdating sa Tagalog, di po ba? So, narinig natin yung kay Jesus, pag-description ni Jesus, and then ni Pablo. Now, pakinggan naman po natin yung sinabi ni Pedro. 2 Peter verse 3. In the last days, there will be mockers who laugh at the truth, and they ridicule you for being a believer because they are controlled by their feelings and evil lusts. They just want to do every evil thing that they desire. Now, yan pong paliwanag ni Pedro na yan yung gusto kong mangyari. Okay? Na sa panahon, sa actual day ng pagdating ng ating Panginoon Hesukristo, pinaliwanag po ni Pedro yung actual na pangyayari. Okay? Sa 2 Peter chapter 3 verses 10-13, sabi po dito, the day of the Lord's return will come unexpectedly like a thief. So, since everything we see will one day come to an end, what kind of people should we be? Yun po yung katanungan na gusto kong pag-isipan natin. Ang sabi niya, darating na ang Panginoon, malapit na ang kanyang pagbalik na muli. No? And alam natin na darating talaga ang ating Panginoon. And what kind of people should we be? Yun po yung question. Anong uri ng tao tayo? Sa pagdating muli ng ating Panginoon Kristo, what kind of people should we be? Verses 11, tuloy po natin. We should live holy and godly lives. We look forward to the coming day of God, and we should speed its coming. Narinig niyo? What kind of people should we be? Sabi ni Pedro, we should live holy and godly lives. We look forward dun sa pagbalik na muli. Sabi ganon, we should speed its coming. Kung gusto natin mabilisan, dumating na ang Panginoon, well, tingnan natin muna yung buhay natin. Okay? Tingnan natin pa. Tuloy natin. Verse 13. We look forward to a new heaven and a new earth that Jesus has promised. A world where godliness lives. Tingnan po natin itong talata na ito. A world where goodness lives. Yung new heaven na yun, yung new earth na yun, sinasabi, ang lahat ay mabuti, everything will be good, walang masama. Ibig sabihin po nito, napakagandang buhay, it will be a great life. Walang kasalanan, wala nang kalungkutan, wala nang kahirapan doon, no? So, sigurado, yung conclusion, no, yung coming conclusion ay napakaganda. But ang sabi po dito, papalitan itong earth na ito
yung heaven na ito papalitan ng new heaven and new earth and everything will be good. Goodness ay nandoon sa buhay na yon. Pag binasa po natin itong mga talata na ito, tanungin natin ang sarili natin, tayo ba'y nabubuhay na sa mga huling araw? Well, wala po nakakaalam. But alam po natin ito. Alam natin na nabubuhay tayo sa mga susunod na mga araw. Hindi pa doon sa mga huling araw. Alam natin, namumuhay tayo sa susunod na araw. Coming days. Sa madaling salita, ang pagdating na muli ng ating Panginoon or isang araw na palapit na tayo doon sa second coming ng Panginoon. One day ahead na tayo or nakatapos na tayo ng one day, darating na ang Panginoon. I mean, 2,000 years ang nangyari na since nung isulat po itong mga talata na to na binabasa natin. At palapit na po tayo doon sa pagbabalik muli ng ating Panginoon Jesucristo. Now, 3 times dito sa talata na ito na pinahayag ng Panginoon Jesucristo na ganito ang magiging buhay sa mga huling araw. 3 beses sa Matthew 24 na sinabi niya, be ready, be ready, be ready. Hindi natin alam kung kailan, pero sabi po sa Bible, be ready. 3 times sinabi sa Mateo. Ang question is, are you ready? Am I ready? Sinasabi mo, well, hindi ko alam kung ako'y handa na or hindi pa. Well, paano ba tayo maghahanda? Well, yun din po ang sinabi ni Santiago kung papaano. Papaano ako dapat mamuhay bago dumating ang ating Panginoon Jesucristo. How should it affect yung buhay ko ngayon? Whether darating siya bukas or sa 1 taon or 100 taon pa, kahit kailan pa ito, kinakailangan mamuhay ako na pinaghahandaan ko ang pagbalik muli ng ating Panginoon. And James, nagbigay po siya sa aklat ng James na 6 na practical na instructions kung paano po natin paghahandaan yung end of the story. Dahil alam na natin yung end of the story, ito dapat ang ginagawa natin. Pero gusto ko rin makita po natin kung paano itong mga bagay na ito na sinasabi ni James, itong mga utos ni James na ito, paulit-ulit niyang binabanggit, no? Also, as preparation then, o preparation steps doon sa pagdating muli ng ating Panginoon Jesucristo. Okay? 6 na bagay na kailangan natin gawin regardless kung gaano pa katagal darating ang Panginoon o gaano kabilis pa darating ang ating Panginoon, ito dapat ang ginagawa natin. Okay? Sa pangalawang question na tayo, how should I prepare for His coming? Number 1, sabi ni James, since alam mo na yung end of the story, number 1, clean out the garbage in my life. Clean out the garbage in my life. Kapag meron po kayong bisita or balikbayan na dadalaw sa inyong bahay or matutulog sa bahay ninyo, ano ang gagawin ninyo? Diba? Tatanggalin nyo lahat ng mga kalat, maglilinis kayo, aayusin ninyo, no, magpipintura kayo, lahat. Ilalabas nyo yun, lahat ng mga basura. Aayusin natin dahil meron kang espesyal na bisita na dadalaw pupunta sa bahay ninyo. Well, Jesus is coming.
At gusto niya na paghandaan natin yung buhay natin doon sa event na yon. Ayusin natin yung buhay natin. Ito po sabi ni Santiago sa James chapter 1, 20 at saka 21. Getting angry at things will never help you live the righteous life God wants. Narinig niyo yun? Getting angry. Kung ano man yung nangyari sa mundo, sa buhay natin, yung mga bagay na yun, sabi nga noon, ay hindi dapat sa buhay natin. Okay? Sabi pa niya, so get rid of all the filth and all the evil habits that you learn. Then humbly accept God's word planted in your heart because it could save your soul. So sabi po na Santiago, tanggalin natin yung lahat ng mga basura sa buhay natin. Yun po yung unang bagay na kinakailangan po natin gawin. Literally, magkaroon po tayo ng general cleaning sa buhay po natin. Ang sabi po ni Pablo sa Colossians 3, 4 hanggang 8, sabi niya, Christ is our life, and when He comes again, you will share His glory. Alam niyo ba yun? You will share His glory. Put all evil things out of your life. Sexual sinning, doing evil, letting evil thoughts control you, wanting things that are evil, greed. This is really serving a false God. These things make God angry. In your past evil life, you also did these things. But now, also, put these things out of your life. No anger, no bad temper, no doing or saying things to hurt others, and no using evil words when you talk. Ngayong Kristiyano na kayo, sabi ni Pablo, tanggalin nyo na itong mga bagay na ito. Yung galit, bad temper. Pasan nyo ba yun? Gaanong garbage yung mga binanggit natin dyan sa talata na yan? Na naging attitude na natin. How many dyan sa mga bagay na yan na na-mention ko are bad attitudes? Kailangan ba natin na magkaroon ng attitude adjustment because alam na natin yung katapusan ng kwento, alam natin na darating na siya, baka kailangan mag-adjust na tayo ng ating attitude. Okay? Second thing sa sinabi po ni Santiago, since alam na natin yung end of the story, number 2, stay connected to Christ. Stay connected to Christ. Sa James chapter 4 verse 5 at saka sa mga sumusunod, sabi niya, the Spirit that God gave to live in us wants us for Himself alone. Give yourselves completely to God. Draw close to God and He will draw close to you. Now, regardless of whether or not na papunta na tayo doon sa climax ng story, anuman ito, whether Jesus is coming back bukas na or next year pa, good advice po ito. Or anytime in our life, maging sa panahon ng pandemic, ang sabi niya, draw close to God and He will draw close to you. Madalas kong sabihin, you are as close to God as you choose to be. Choice natin yon na maging malapit kay Kristo o maging malapit sa Diyos. Ang dami-daming stress, oo. But we need to draw close to God. 1 John 2 verse 28, continue to live in fellowship with Christ.
Continue. Huh? So that when He returns, you will be full of courage and not shrink back from Him in shame. Sabi niya, stay connected, stay close to Jesus. Ito po yung talagang mangyayari. Doon sa araw na yon, na pagbalik na muli ng ating Panginoon sa Kristo. Alam niyo ba na magkakaroon po ng transformation sa buhay ninyo sa pagbabalik muli niya? Unang 1, Kapitulo 3, talatang 2 hanggang 3 sa Revised Tagalog Popular Version. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Pag pinag-uusapan po natin yung malinis or if we think about purity, madalas niisip natin yung sexual sin. Diba? And things like that. Dapat wala yun kung gusto mo mamuhay ng malinis. But pure, in the book of James, ibig sabihin lamang po nito ay unpolluted. Unpolluted. Ibig sabihin, hindi ka polluted dito sa mundong ito na napakasama. Na hindi mo sinusunod yung takbo ng sistema ng sanlibutan na ito. Hindi mo ginagaya yung ginagawa ng mga nasa kultura natin. Importante po yun. Ang sabi niya, keep yourself pure. Yun po yung pangalawang dapat natin gawin dahil alam na natin yung katapusan ng kwento. We need to prepare to keep ourselves pure, stay connected kay Kristo. Number 3, use trouble to become spiritually strong. Yan po yung pangatlo na sinasabi ni Santiago. That we do para paghandaan yung pangalawang pagparito muli ng ating Panginoon. Habang tayo ay nandito sa ngayon, habang hinihintay natin yon, use trouble. Gamitin natin yung mga problema, gamitin natin yung mga stress, gamitin natin yung mga difficulties to become spiritually strong. James chapter 1 verse 3 and 4. You know the troubles test your faith and develop endurance. So let your endurance grow. For when it is fully developed, you will be strong in character and ready for anything. Yun po yung dapat natin ginagawa. Develop endurance. Yun po yung dapat kong ginagawa. Sa panahon mula ngayon hanggang sa pagbalik muli ng ating Panginoon. Use the problems in my life para mag-grow ako spiritually. Use the problems in your life so you could grow spiritually. Ma-develop yung endurance natin to become more and more like Christ in character. Aray. Di ba? Minsan naman talagang ginagamit ng Panginoon yung mga problema para mag-develop yung character natin. Now, sabi po ni Pablo, ganito rin po yung sinabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 sa Message Paraphrase. May God who makes everything holy and whole make you holy and whole. Put together spirit, soul, and body and keep you fit
for the coming of our Master Jesus Christ. Nakita niyo yun? God makes everything holy and whole. Siya lamang po makakagawa nito na talagang pabanalin tayo at maging buo tayo. Make you holy and whole. Put together. Okay? Now, kayo ba ay buo or hiwa-hiwalay? Sabi nga no, God put together. Are you whole? Is your life whole? Or naging chop-chop na tayo? Do you have wholeness in life? Are you put together? Or are you falling apart? Sabi nga noon, may He makes you holy and whole, put together in your spirit, in your soul, in your body, and keep you fit. Are you spiritually fit? Are you spiritually fit for the second coming ng ating Master, ng ating Savior, Jesus Christ? Ang sabi niya, you need to focus on your spiritual fitness. Healthy ka ba? Are you spiritually healthy? Are you growing stronger? Use these problems. If you're out of work, ngayon pong panahon ng COVID-19, sabi niya, use every problem in your life para mag-grow ka spiritually. Whole and holy, put together. You're not falling apart kahit wala kang trabaho, hindi ka bumabagsak. That's what you need to be working on. Don't work on making napakadaming, ang inaatupag natin pagpaparamin ng pera. He said, no. Hindi mo dadalhin yan. Pagdaling mo niya Panginoon, hindi mo madadalhin pera na yan. Work out doon sa spiritual fitness mo. Fourth, sinasabi ni Santiago, nagagawin natin since we know the end of the story. Number 4, practice loving everyone. Practice loving everyone. Now, nakita na po natin itong talata na to sa James chapter 2 verse 8. You'll always be doing the right thing if you obey the most important law in Scripture. It is the law that commands us to love everyone else as much as we love ourselves. Now, ito po ay importante po ito sa panahon natin ngayon. Because yung sanlibutan natin ay nagiging ang tawag dito, hateful. Okay? Ang sanlibutan natin ay patuloy na nagiging less loving. Yung mga tao, less patient, kakaunti na yung pasensya, hindi mapagmahal, nagiging bitter na yung mga tao, nagiging self-centered na yung mga tao. Ibig sabihin, kung gagawin natin ito na sinasabi ng Diyos na gawin natin bago siya dumating, learn to love everybody. Ibig sabihin, hindi pwedeng tratuhin natin ng ganun-ganun na lamang or baliwalain natin yung kanilang nararamdaman. Kahit na ba hindi ka sumasang-ayon sa kanila, ang sabi ng Panginoon, kailangan mahalin mo pa rin itong mga tao na ito. Sabi po sa Bible, ganito rin na sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 12 tsaka 13. Paano tayo maghahanda doon sa end of the story? Sabi, may the Lord make your love grow more and multiply for each other and for all people so that you will love others as much as we love you.
May your heart be made strong so that you will be holy and without fault before our God and Father when our Lord Jesus comes back with all who belong to Him. Nais po ng Panginoon na tayo po ay maging super lover. That we will love more and more, that yung pag-ibig natin ay patuloy na lumalago, yung pag-ibig natin sa iba ay talagang lumalaki ng lumalaki. Sa lahat ng tao. Nakita niyo ba yun? He says, may God make you love more and more for each other. Na yung pag-ibig natin ay talagang lalago ng lalago. Pag-ibig natin sa ibang tao. Sino hindi kasali? For all people, sabing ganun eh. All people. Underline niyo po yun sa talata na yun. So lahat ng tao kinakailangan po natin mahalin. Panglima, na sinasabi ni James na kinakailangan po natin gawin na dahil alam na natin yung end of the story. Ito po, napaka-importante po nito. Number 5, invest in the bank of heaven. Tama po kayo ng dinig. Meron bang bangko sa langit? Yes, meron po. Meron pong bangko sa langit. 5 times po dito sa aklat ng James na ito. 5 chapter lang itong book of James, pero 5 beses po niyang binanggit patungkol po. Dinidiin po yung pagiging generous ng Diyos sa atin, yung generosity ni God sa atin. Sinabi niya na everything na meron ka ay dahil sa pagiging generous ng Diyos sa iyo. Hindi ka magkakaroon kung hindi dahil sa Panginoon, hindi dahil sa Diyos. Sabi ganoon, every good and perfect gift comes from God. Di ba? Sabi ni James yun. It's all because dahil sa generosity ng ating Diyos. And then, ang punto pa niya na hindi lamang everything in your life, no, including yung life itself ay gift of God. Ang sabi niya, kung hindi generous ang Diyos sa iyo, wala tayo sa mundong ito. Hindi tayo mabubuhay sa mundong ito. Then James, sabi niya, 2 times sa aklat na ito, na sinasabi niya, yung if God is generous in our life, we should make us generous with other people. Dahil generous si God sa atin, wala tayo kundi dahil sa Diyos. Hindi tayo magkakaroon dahil kundi dahil sa Diyos. Ang sabi nga nun, dapat you should be generous to other people. Okay? Isang araw, isang lalaki ang lumapit sa ating Panginoon Kristo. Nangingi siya ng advice, paano ba ako maghahanda sa eternity? How to prepare to eternity? Sabi niya, how can I have eternal life? Sabi nitong mayaman na tao na ito. And binigyan ng ating Panginoon Kristo, nagbigay siya ng investment advice dito sa lalaki na ito. No? Mayaman itong tao na ito. Okay? So, pero mayaman siya, hindi niya ma-enjoy yung kanyang buhay. Sabi niya, paano ba ako magkakaroon ng eternal life? Sabi niya. Ang sabi ng Panginoon, dito. Okay? Na hindi nagustuhan itong lalaki na ito. Sa Luke chapter 12 verse 33, sabi nga noon, sell what you have and give it to those in need. Hindi mo kailangan yan. Lahat na yan. Pagdating ng Panginoon Kristo, hindi natin magagamit yan. Sell everything. Sabi noon, sell what you have and give those in need, to those in need. This will store up treasure for you in heaven. By getting your treasure in heaven, it will be saved for eternity. Yun ang bangko sa langit. No thief can steal it and no moth can destroy it. Kata niya? Kapag
binigay natin sa mga nangangailangan niya, nag-iimpok tayo, tinatago natin pinapatago natin sa langit. So, ang question po sa atin ngayon ay, sa liwanag po ng alam na natin yung katapusan ng kwento, ang tanong po ay, do we really need everything na meron tayo? Do you really need everything that you have? Ang sinasuggest po ng Panginoon dito, maybe, baka pwede mong ibenta yung iba para matulungan mo yung ibang tao. Total, marami ka naman sobra-sobra naman sa iyo. Baka pwede mong ibenta yung ibang yan at ipamigay mo sa mga tao na nangangailangan. And it says, everything that you do, if you do that, you are storing up treasures in heaven. Kapag ka nagbibigay ka doon, baka binenta mo yung mga gamit mo at binigay mo sa mga nangangailangan, nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Now, yung kataga na yon, store up treasure in heaven. Listen, 5 times na binanggit dito sa kwento na ito. Anytime Jesus says it na 5 beses, ano ibig sabihin na? Mabuti pag gawin mo na ito, 5 beses na sinabi. Store up for yourselves in heaven 5 times. Paano natin gagawin yon? Well, sabi ni James, sabi ni Jesus, sabi ni Paul, you do it by giving what you've got. Help yung mga tao, mga less fortunate kesa sa'yo. Tulungan mo. Okay? Sa Kawikaan 19 verse 17. Ang ganda po nito. Okay? Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Sa Living Bible, ganito mo yung mapabasa po natin. When you help the poor, you are lending to the Lord, and He pays wonderful interest on your loan. So parang nagpapautang tayo, pero sabi ka meron pang interest. Binabayaran pa ni God yung interest. Now, sa Aklat ng Santiago, very specific examples ang binibigay po niya kung paano tayo mag-impok ng kayamanan sa langit. How to invest doon sa bank in heaven. Ang dami po niya binigay na halimbawa like tinatalakay niya rito yung pag-alaga sa mga balo, sa mga ampon, no? So, inutos po yan sa aklat ni Santiago at sinasabi pa niya na magbigay ng pagkain, ng damit sa mga mahihirap. Alam niyo, prayer ko po na sana magkaroon po tayo ng food bank, no? Na kung saan iipunin natin lahat ng mga pagkain and then yung mga nangangailangan ay pwede silang mag-withdraw doon o kumuha ng mga pagkain na yun. Okay? So, yan po lahat ay sa book of James. Now, si Pablo, sa 1 Timothy 6, 8, tsaka 19, ganito po yung mababasa po natin. Sabi, tell people to use their money to do good. They should be rich in good works and should give happily to those in need, always ready to share with others whatever God has given them. By doing this, they are storing up real treasures for themselves in heaven. It is the only safe investment for eternity, and they will be living a fruitful Christian life down here as well. Okay, listen, no? The same thing na sinabi ni Jesus Christ, storing up real treasures doon sa heaven. Yun po din ang sinabi ni Pablo. Yan din ang sinabi ni Santiago. Now, marami po sa inyo na yung testimony namin ni Marisa, no?
na for 31 years na aming mag-asawa kami, we have been, yung pagbibigay ay napakasaya para po sa amin. Okay? So, ginagawa po namin ito hanggang sa pagbalik na muli ng ating Panginoon sa Kristo. So, sa amin pong marriage, we started out talagang naging faithful kami doon sa tithing o 10%. Mula pa lang na mag-asawa kami, talagang tiniyak namin na ibigay namin yung 10% na yun. Okay? Pero 4 years ago, yung 10% na yun ay tinaasan namin. So, hindi lang 10% yung binibigay namin, ginawa namin 11%. Dinagdagan namin. Ever since, okay? Nag-start kami 4 years ago. So, tinataas namin every year. Pag tinataas pa namin ang tinataas, hindi lang 10%, dinadagdagan namin every year. Tinataasan namin yung giving namin. Mas mataas kesa doon sa nakaraang taon. So, every time I give, okay, I become more like Christ. We become more like Christ. Di ba sabi, for God so loved the world that He gave. Kaya kami, nagbibigay kami. So, every time we give, every time I give, no, sinisira ko yung kapit ng materialism sa buhay namin at binibigay talaga namin. For every year, talagang tinataasan namin. Okay? And I would like to tell you right now na yung pagbibigay namin ay umabot na po ng 38%. Out of the income na tinatanggap po namin, binibigay namin kay God yung 38%. Namumuhay kami doon sa 62% na natira. And it has been fun for us na talagang ibigay po namin ito. Parang naglalaro kami ng Diyos na tingnan natin kung sino mas malaki ang ibibigay. Pataasan tayo ng bigay. No? So every year, pataasan kami ni God na binibigay. Alam niyo, lagi akong talo. Lagi mas marami binibigay ni God sa amin. Yun po yung gusto ng Panginoon. Bakit ko po sinasabi sa inyo to? Hindi po para magyabang. Una, kaya ko po sinasabi ito, hindi ko po kayo tuturuan o uutusan ng bagay na hindi ko ginagawa. Na ako mismo ay ginagawa. Kami mismo ginagawa po namin ito. Okay? But the thing is, sabi ni God, mag-impok tayo ng treasure doon sa heaven. And as I give to God, God blesses me more in other ways. So, I would love it on that day, pagdating na muli ng ating Panginoon so Kristo, na pag nagbigay sulit ako sa Kanya, pagdating niya muli, ang makikita niya sa account ko, yung mga pera ko, ang matitira ay piso na lamang dahil binigay ko na lahat. Hindi ko na kailangan sa panahon na yun eh. Some people, talagang nag-iimpok sila ng kayamanan dahil natatakot sila, baka hindi sila maalagaan or God will not take care of them. So they keep on adding savings sa kanilang account, talagang ipon ng ipon sa kanilang bank account nila because natatakot sila, baka mapabayaan sila. Pero alam natin isang araw, gagawa sila ng last will and testament na sasabihin nila, ipamigay nyo lahat ng pera ko. Ipamimigay din pala natin eh. Bakit hihintayin pa natin dun sa dulo ng buhay natin? Bakit hindi ngayon pamigay na natin yon? Ngayon pa lamang ipamigay na natin. And, ito po yung gusto ko sabihin. Ngayon pa lamang po, gawin na po natin yung pagbibigay. Okay? Nakikita mo kung saan napupunta yung binibigay mo. Hindi yung pagka nawala na tayo, tsaka ka palang bibigay. Huwag na tayong maghintay. Gusto kong ibigay lahat. Okay? Because happiness comes kapag tayo ay nagbibigay. Okay? Mas masaya yung ikaw nagbibigay kasi ikaw yung tumatanggap. Diba?
number 6. Final na po ito. Number 6. Huli na po ito. Okay? Dahil alam na natin yung end of the story. Number 6. Use the gifts that God gave me to reach others. Gamitin daw natin yung mga kaloob na binigay ng Diyos para maabot natin yung ibang tao. Alam nyo, nung pinanganak tayo dito sa lupa na ito, nung lilikha tayo, binigyan niyo po tayo ng Diyos ng ilang mga kaloob, mga spiritual gifts, mga talents, mga abilidad, mga skills, no? Na itong mga skills na ito ay gagamitin natin. Okay? Na ginagamit natin para makatulong sa ibang tao. Now, syempre, mga natural skills ito. Minsan hindi mo nahahalata na meron ka palang skills na ganon. So, hindi po binigay ng Diyos yan para gamitin mo lamang para sa iyong sarili. Okay? Tinatawag po natin yan sa ating mga classes o class 301 na shape. Meron tayong mga shape na ginawa ang Panginoon. Hindi para sa kapakanan mo, kundi para sa gagamitin natin para sa kapakanan ng ibang tao. Not for your benefit, but for others' benefit. Okay? Halimbawa, ako, ang abilidad ko ay teachings, but I do not benefit doon sa abilidad kong yun, pero kayo ang nakikinabang doon sa kaloob ko. Nakikinig kayo ngayon, natututo kayo ngayon. So, ganun din. No? Ano man ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, they are not given to us for our own benefit, but for the benefit of other people. Okay? So, gamitin po natin yan para matulungan natin sila. Na, probably, you know na you are already really magaling kayo sa bagay na to. Bakit kaya kayo binigyan ng abilidad na yun? Ang galing mo doon. Okay? Paano mo gagamitin yung galing mong yan? Paano mo gagamitin yung talento mong yan? Bago dumating ang ating Panginoon. Ilang panahon na lamang ang nalalabi. Paano mo gagamitin yan? But you should use yan to reach others for Jesus. Gamitin mo yan para ikaw ay maging ambassador of love dito sa sanlibutan na ito. Sa totoo lang, kapag hindi mo ginamit yang kaloob na yan, na binigay sa'yo, hindi mo ginagamit yan the way God intended them, kaya binigay sa'yo. Nasasayang. Okay? Hindi binigay ng Diyos yung kaloob na yan, yung gift na yan, just to use it for yourself. Sabi po ni James, sa James chapter 4 verse 17, anybody who knows the good he ought to be doing na hindi naman ginagamit, sabi gano'n, nagkakasala. Anybody who knows the good he ought to be doing but doesn't do it, kasalanan yun. So, tanungin ko po kayo a very personal question. Dahil alam niyo kung saan kayo magaling. Okay? Alam niyo kung ano yung kaloob ninyo. And knowing na maraming tao sa mundo natin na probably nangangailangan ng tulong. Anong ginagawa mo? What are you doing about it? Sino ang pinaglilingkuran ninyo? Who are you serving? Sinong tinutulungan nyo between now at pagdating muli ng ating Panginoon sa Kristo? Sabi po ni Pablo, dito sa screen natin, 1 Corinthians chapter 1 verses 4 and 7. I can never stop thanking God for the generous gift He has given you. Now that you belong to Jesus Christ, now you have every spiritual gift you need as you eagerly await for the return of the Lord Jesus Christ. Okay? Habang hinihintay na natin, while you are waiting, at siguradong darating yung
pagbalik muli ng ating Panginoon sa Kristo. Habang hinihintay natin, God, expect you to use itong mga gifts na yan to serve Him by serving others. Madalas akong tinatanong, Pastor, sa palagay mo, bakit kaya hindi pa dumarating ang ating Panginoon? Okay? Bakit ang tagal-tagal bago siya bumalik-balik? Well, hindi po mahirap na katanungan yun. Madali pong sagot doon. 2 Peter 3 verse 15. Sabi, remember, the reason the Lord is waiting is so that people have time to be saved. Sabi po sa Bible, the Lord is waiting. The Lord is not willing to that any should perish. Na dapat lahat ay magkaroon ng repentance. So hindi po talagang nagpapadali-dali lang ang Panginoon, nagdi-delay lang ang Panginoon sa kanya pagbalik na muli. No. Naghihintay po siya sa ganoon yung mga tao ay magkaroon ng pagsisisi at tanggapin si Jesucristo. So kung hindi pa kayo naliligtas, kailangan gawin nyo na ngayon to. Kailangan maging bahagi ka ng pamilya ng Diyos. Now, paalala ko po sa inyo, you don't know kung kailan darating muli ang ating Panginoon sa Kristo. May mga sinyalis na po tayo nakikita sa panahon natin ngayon na binigay ni Pedro, binigay ni Pablo, binigay ng ating Panginoon sa Kristo. Malinaw na nakikita natin na parang nangyayari na ngayon, but we don't know kung kailan yung last days. Pero sabi ko kanina, namumuhay tayo doon sa susunod na pangyayari na. Nakikita na natin. Sinabi po sa Bible that God is coming back. He is coming back. At ang sabi po sa Bible, yung pagdating niya, yung mga panahon na hindi mo alam na yun na pala. Well, ito po ay mangyayari, okay? And He says, in the time that you think that's not the time, malamang yun na yung time na yun. So, sabi po ng Bible, be ready, be ready, be ready. Are you ready? Paano tayo magiging ready? Well, una sa lahat, buksan mo ang buhay mo kay Kristo. And then, you start doing itong 6 na ito na pinag-aralan natin. Na nakita natin. Okay? So, let me just lead you in prayer at pagkatapos po nito, magkakaroon po tayo ng online communion. Okay? Can I just close in prayer? Manalangin po tayo. Sabihin niyo lamang po, Panginoon, kami po ay dumadaan sa malupit na panahon right now. Hindi po namin alam, Panginoon, kung ito na pa yung mga huling araw, huling mga panahon. Pero, sigurado kami, Lord, ito na yung mga susunod na panahon. At nalalapit na po yung pagdating mo. Panginoon, tulungan mo po kami na ma-practice namin itong 6 na bagay nito na napag-usapan po namin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magawa po namin sa buhay namin ngayong linggo na ito, na maging handa po kami sa pagbabalik mo. Any moment, Lord. Nasa madilim na kaming bahagi ng panahon na ito. Tulungan mo po kami na magamit namin ng aming po mga kaloob para abutin namin yung ibang tao. Na ang mga tao ay gutom sa iyo, gutom sa solusyon, gutom sa kasagutan, gutom sa kaaliwan, gutom sa kalakasan, gabay, gutom sa layunin ng buhay at kahulugan ng buhay.
Kung hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoon Kristo sa iyong buhay, sabihin mo lamang, Panginoon Jesus, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang tagapagligtas na aking buhay. Salamat po sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Gawin mo po ako na taong namumuhay ayon sa iyong kagustuhan. Naamin ko po na kailangan kita. Naamin ko po na ako'y nagkasala. Kailangan ko ng pagpapatawad mo. Hinihiling ko ngayon na ikaw ay maging tagapagligtas ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po ay first Sunday ng October. So, kagaya po na nakagawian natin na nung nasa physical building pa tayo po ay nagkakaroon ng communion every first Sunday. So, itong quarantine natin ay hindi po magiging hadlang. Magagawa pa rin po natin ang communion. We've been doing this for 7 months na. Okay? So, I hope nakapaghanda na po kayo ng inyo pong mga gamit. So, let me just read to you ito po mga talata na ito sa aklat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ganito po yung mababasa po natin. Ito ang turo na binigay sa akin ng Panginoon at tinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing pagkanulo siya, kumuha siya ng tinapay. At pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa inuming ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kunin po ninyo yung inyong tinapay or crackers. Hindi po importante kung ano man po ito. Ang importante merong harina. Dahil yung proseso po ng pagkuha ng harina, yung binhi na yon na kung saan talagang giniling, pinahirapan. Di ba? Yan din yung katulad na nangyari sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo na talagang nahirapan naman. Okay? So, I want you to get that bread and sabay-sabay po natin alalahanin yung ginawa po ng Panginoon. Kumuha siya ng tinapay, pinagpira-piraso at binigay sa kanyang mga alagad. Sabi niya, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Let's remember that. Alalahanin natin yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo. Okay? Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito na minsan pa kaming mga anak mo ay muling aming inaalala ang inyong ginawang sakripisyo doon sa Kalbaryo. Hawak namin ngayon yung tinapay, Panginoon, na nagpapaalala ng inyong katawan na napahirapan. Father God, thank you. Thank you for loving us na talagang tiniis mo lahat ang paghihirap na ito upang maramdaman namin yung pag-ibig mo ngayon. Upang kami naman din ay talagang gumaling sa aming karamdaman ng kasalanan.
By your wounds, we are healed. Salamat po, Panginoon. Sa pagtanggap namin nitong mga elemento na ito, nihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo itong crackers na ito, pagpalain mo itong tinapay na ito, pagpalain mo rin po yung bawat isa sa amin. Sabay-sabay po tayo. Ganon din naman. Kumuha siya ng inumin, kumuha siya ng saro. Sinabi niya, ito yung aking dugo. Hindi literal na dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Okay? Ito yung nagpapaalala lang sa atin ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo na nabuhos doon sa Kalbaryo. Hindi naman literal talaga nabuhos. Hindi naman ganun kadami ang dugo ni Kristo. Pero the symbol that represents it na hinugasan yung ating mga kasalanan. In the Old Testament, kailangan ng blood sacrifice para mapatawad yung kasalanan mong yan. Pero Jesus Christ offered the ultimate perfect sacrifice para sa ating mga kasalanan. Okay? Sabi niya, tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Until He returns. So habang hindi pa siya dumarating, aalalahanin natin ito. Just to remind us na tayo'y hinugasan na ng Panginoon. Malinis na tayo. Dahil ang dugo ni Kristo ang inihandog para sa atin, para maging malinis tayo. Okay? Sabay-sabay po tayo. Tayo manalangin. Ama, salamat po muli sa mga grape juice na hawak po namin. Mihiling namin, Panginoon, na magsilbing paalala sa amin ito na kami po'y nilinis mo na. Sa pamagitan ng inyong dugo, kami po'y nahugasan sa aming mga kasalanan. And we should live holy lives, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon nito. Dalangin namin, Lord, na pagpalain mo itong saro na ito at pagpalain mo rin po yung bawat isa sa amin. Sabay-sabay po tayo. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Minsan pa, sama-sama po namin ginanap ang inyong pinagtagubilin sa amin. Sabi mo, alalahanin namin ito. Lord, we remember you right now. Inaalala namin yung sakripisyo na ginawa mo. Inaalala namin yung dakilang pagmamahal mo na pinagkaloob sa bawat isa sa amin by dying on the cross para sa aming mga kasalanan. And Lord, bilang mga anak mo, mamuhay nawa kami ng matuwid sa magulong sanlibutan na ito. Pinabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat. At Panginoon, hinihiling ko na patuloy mo pong igawad ang inyong pagpapala sa lahat po ng naaabot nitong broadcast na ito. Sa pamagitan po ng inyong lingkod. Naway sumainyo lahat ang pagpapala ng Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo mula ngayon magpakailanman. Amen. Amen. All my devotion is like sinking sand. Nothing to cling to but your sweet hand. No clear emotions keeping me safe at night. Only your presence
sorrows, just like a precious ore. I kiss your feet, Lord, with a holy joy. My tears and